Isang kalunos-lunos na trahedya ang naganap sa Spain itong linggo kung saan nagsalpukan ang dalawang tren matapos mawala sa linya ang isang bagon. Sa nagpapatuloy na search and rescue operation ng mga otoridad, umakyat na sa halos 40 ang bilang ng mga nasawi. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa bansang Spain, umakyat na sa halos 40 katao ang bilang ng mga nasawi sa naganap na salpukan ng dalawang high-speed rail train sa bahagi ng Andalusia Southern Spanish region nitong linggo. Ayon sa mga otoridad, nangyaring insidente pasado alas 7 ng gabi nang lumihis sa riles ang huling bagon ng isang tren na sakto may kasabayan din sa kabaligtarang direksyon na siyang naging dahilan din ng pag-derail. Sakay ng dalawang tren at may mga bangkay pang natagpuan, 100 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Sa iba pang balita, sumiklab naman ang isang malaking sunog sa isang shopping plaza sa Karachi, Rose, Pakistan kahapon, kung saan umakyat na sa 26 ang bilang ng mga nasawi. Sa ulat ng Karachi Rescue Team, maaari pang umakyat ang death toll hanggang halos 50 katao, gayong patuloy pa rin sila sa paghahanap na iba pang nawawala. Nagpaabot naman ng pakikirami si Sindh Provincial Chief Minister Murad Ali Shah sa mga nauulilang pamilya at nangako magbibigay ng 10 million rupees o katumbas ng halos $36,000 bilang compensation sa bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Samantala, sa nagpapatuloy naman na anti-government protest sa Iran, umabot na sa halos 5,000 katao ang bilang ng mga nasawi sa halos isang buwang pagkilos sa nasabing bansa. Kabilang na rito ang nasa 500 security personnel at isinisisi sa mga terorismo at mga armadong demonstrador na siyang pumapatay raw umano sa mga inosenteng Iranian. Nagsimula umano ang mga espekulasyon na ipatupad ang internet blackout sa Iran noong January 8 na nagdulot ng kakulangan sa impormasyon at humadlang sa mga humanitarian group at mga pamahalaan na maunawa ng buong lawak ng mga pagpatay. Sa ulat ng isang international news agency, may spekulasyon naman na tumutulong din umano ang Israel at iba pang armadong grupo mula sa ibang bansa para mag-supply ng armas sa mga nagpro-protesta sa kalsada. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.